Magandang araw muli, mga grade 9. So, bago tayo dumako sa ating mga learning tasks para sa week 8 sa pag-graph ng quadratic functions. So, bibigyan ko muna kayo ng mga dapat isaalang-alang sa pag-graph. So, base sa experience ni sir, sa mga nagdaang taon, so nahihirapan ng mga bata sa pag-graph. So, mas maganda siguro ibigyan ko muna kayo ng mga dapat ninyong alamin bago tayo pumunta sa itong mga lessons na ito. So makikita niyo yung mga domain range, vertex, axis of symmetry, x and y intercept, tsaka ito yung graph. So bigyan ko muna kayo ng mga dapat yung tandaan. Okay? So start tayo ng lesson. Okay, so yung mga dapat yung tandaan. So ang bagang title lang ibigay natin. Sige, lagyan natin ay trends. Susulat siya sa trends in graphing. A quadratic function. Okay, so ito makikita nyo yung paglaki at saka pagliit ng buka ng isang parabola. So number 1, define muna natin what is a parabola. So ang parabola, ang tawag natin dun sa graph ng quadratic function, the graph. So siya mismo yung graph of a quadratic function. So, malabo ang ating camera. Ito yung ilaw. So, siya yung graph parabola quadratic function. So, siya U-shape. So, pwede siyang maging baliktad na U o kaya isang U na ganyan. So, yan ang parabola. Okay. So, next, definition natin ay vertex. So, vertex, ayan dyan sa inyong module o kahit na anong aklat ng isang quadratic function. Yan yung turning point. The turning point of a parabola. Okay, kung halimbawa ito yung parabola, ano daw yung turning point? So, yun yung pinakang gitna. So, ito ang tawag natin dito ay vertex. Sir, may vertex din ba dito? Bagay ganito. Okay, yun pa rin yun. So, ang tawag natin dyan ay vertex. Okay. Okay. So, yung sa kuha ninyo, anong tawag dito? Yung sa week 7 nyo, yan yung sinolve nyo na H at saka K. Ito yun. So, lagyan natin letter P. So, ito yung vertex. So, yung H, yun yung abscissa. So, pag-graph nyo, makikita yung abscissa, yun yung X, And then yung K, yun yung ordinate. Sir, bakit yan ay nakakulong sa parenthesis? Kasi siya ay isang ordered pair, So, yun yung vertex. So, ito yun. Okay. So, binigay ko naman na sa inyo ang formula nito, nung H at saka K, nung lesson natin sa week 7. So, kuhain nyo na lang doon yung formula nito. Okay, next naman ay yung tinatawag natin na axis of symmetry. Okay, so ano ba yung axis of symmetry?
So, ang axis of symmetry natin, yun yung vertical line, ano? So, the vertical line. Pag sinabi mo vertical, huwag palang a vertical line. A vertical line, so vertical, so yung patayo na linya, ano? A vertical line that divides a parabola into two equal parts. Okay, kung halimbawa ito yung parabola natin, so ito yung parabola, vertical line patayo that divides the parabola into two equal parts. So, madidivide daw niya. So, ibig sabihin, hahatiin lang yung parabola. So, yun yung ginawa ko lang siyang, ang tawag dito, broken line. So, para ma-identify niya, ano. So, ibig sabihin, divides the parabola into two equal parts. Ibig sabihin, itong kabaak na ito ay mirror lang, ano. So, kahalintulad lang nito. Ano? So, ang tawag natin dyan ay axis of symmetry. So, ito din, axis of symmetry. Okay. So, yun yung mga dapat tandaan natin, ano? Okay. And then, so makikita nyo na yung parabola dito, ang opening niyan, opens, nakabuka, ay sa baba, ano? So, ito ay opens downward. So, ilagay na natin dito. Okay. And then ito. So, ito opens downward. Ito ay opens upward. So, ano yung pinakamadaling paraan para malalaman natin na ang parabola natin, halimbawa, given pala ang yung function? Ang pinakamadaling paraan para makita natin na ito ay, yung parabola natin ay nakabuka sa baba, o kaya ito ay nakabuka sa taas. Ano? So, yun ay sa value ng A. Pag opens downward, ang value ng A natin dito, ano? So, ang value natin ng A dito ay, tawag to, okay, less than, ano? So, less than 0. So, ibig sabihin, siya ay, ang value ng A ay negative. Ano? So, yung function natin, sulat niya sa f of x is equal to, dito natin lagay. Dito, ang value ng A natin ay negative, ano? So, less than 0 ang A. Okay, so, ang f of x natin dito, negative A x squared plus bx plus c. So, negative yung A, ano? So, negative. So, kita nito. And then, dito naman, sa kabila, pag yan ay pataas, opens upward, ang A ay makikita nyo ay greater than 0. Ano? So, ibig sabihin ay greater than 0. So, yun na yun. Yung regular natin na f of x a x squared plus bx plus c. So, ibig sabihin, ang a dito ay positive. Ano? So, positive siya dito. Lagyan natin positive values. Okay. So, dito ay negative values. Okay. And then, kung makikita nyo, may mababasa nyo rin. So, na ito, di ba? Ito yung vertex. Itong vertex na ito, pag opens downward, ibig sabihin, yung parabola, marireach niya yung maximum point. So, yung pinakamataas. Ano? So, reach ang maximum point. And then, dito naman, sa kabila, pag opens downward, ang makukuha natin ay pinakamababang value. Ano?
maximum point. So, ito ay minimum point. Pinakamababa. So, dun sa iba, ito ay maximum value. Ito ay minimum value. Ano? So, syempre, pag opens downward, may marireach na mataas. Pag opens upward, so mababa lang yung makukuha niya. Okay? Okay. Okay, next. So, ano pa yung ating mga pwedeng ilagay? So, yung sa A, so nakita na lang natin yung A dito. Yung trend din, so yung sinabi ko sa inyo kanina, yung paglaki at pagliit ng buka, So, nakalagay ang A. So, paglaki ng value ng A, absolute value, So, bakit absolute value? So, paglaki ng value ng A, so, yan ay pag liit ng buka, So, lagyan natin larger value and then smaller value. So, again, yan ay absolute, So, let me say, paglaki ng value ng A, so, ibig sabihin, pag kipot, So, ito ay narrow. So, makipot siya. Lagyan natin narrow. And then, pagliit naman ng buka, so, ibig sabihin, paglaki, paglaki ng buka, so, wide. So, wide ang narrow parabola. And then, wide parabola. Okay, sorry. Okay, so na yan. So, again, nakalagay sa absolute. Let me say, 1. 1 yung value ng A. So, 1, tapos halimbawa 2. So, naliit yung buka halimbawa. So, paano ko ba ilagay? Okay, halimbawa ito yung sa 1. So, na ito yung parabola, positive, di ba? So, positive. Ito yung 1. So, na ito yung vertex. And then, halimbawa, ibigyan ko siya ng 1/2. So, mas maliit yung 1/2. Ibig sabihin, lalaki yung buka ng 1/2. O, bigyan ko siya ng mas malaki. Let me say, positive 5. So, naliit na ito yung buka ng 5. Naliit yung buka. Okay? So yung sample lamang, Okay, next. So, pwede na tayong pumunta sa yung form, So, bigay ni sir sa inyo yung trend, yung form para sa vertex at saka axis of symmetry. Let me say, may form kayo, halimbawa, ng, say, number 1. Y is equal to ax squared. So, ibig sabihin, ang tawag dito, quadratic term lang ang meron kayo. Ano ang magiging vertex niya? So, ang vertex niya ay kahit hindi nyo isolve, So, yun yung h and k, 0, 0. Ibig sabihin nasa point of origin. And then, ang axis of symmetry niya, so yan ay nasa module nyo, kung yung babasahin. Ang axis of symmetry niya, ang x is equal to 0. Okay? Next, number 2. Let me say, na andun kayo sa form na, sorry. So, y is equal to ax squared plus k. So, yung k natin ay, halimbawa yung c. Yung c, yung constant. Okay. So, ang magiging vertex nyo dyan, yung abscissa o yung value ng, kasi wala yung linear term natin, di ba? So, silang quadratic term at saka yung constant term lang. So, ang magiging value ng h natin dyan ay 0. So, and then yung h niya, ay 0, and then yung k niya, so na ito yun, madali So, yung k, ang vertex niya ay yun.
and then yung h niya ay 0. Ano naman ang kanyang axis of symmetry? Ang axis of symmetry niya, so syempre, na ito yun, 0. Okay? So, tatandaan dito ang axis of symmetry, x is equal to h. Ano? So, kung ano yung h, na ito yung h and k, h, k. So, h, so 0, h, 0. Ano? So, axis of symmetry yan. Lagyan na natin ng buhit. Okay. Next. Number 3. Paano ko naman kung halimbawa ay nakalagay sa vertex form? So, y is equal to a times the quantity of x minus h quantity squared plus k. Okay? So, syempre, mas madali kasi may value na tayo ng h at saka k. Yung h and k. Ano? And then, ano naman ang value ng axis of symmetry? So, hindi na tayo magsosolve. Ano? So, syempre, x is equal to h. Na yun, di ba? Okay, so yun yung mga form. Again, pag ang given ay quadratic term lang, pag ang given ay quadratic at saka yung constant, yun yung k. And then, ito yung vertex form. Ano? Sulat na sir. Vertex form. Okay. So, next naman. Punta tayo sa kabila. X and Y intercept. Ano? So, sa x-intercept. So, sa x-intercept, paano ba natin ito i-define? So, ang x-intercept, kinukuha natin, let y be equal to 0. Ano? So, and then solve for x. Let y be equal to 0, then solve for x. And then, makukuha na natin yung x-intercept niya. So, sa graph, let me say, ito yung graph, ano? Bigyan lang natin ng graph. Halimbawa na yung graph, and then, let me say na ito yung parabola. Halimbawa, yung parabola natin yung nakaganyan. Ang x-intercept niya, yung dinaanan, so ito yung x-axis. Yung dinaanan ng parabola sa x-axis. So, yun yung x-intercept natin, ano? X-intercept. So, ibig sabihin, dumaan siya sa x-axis. Ano? Okay? And then, may trend din dyan kung halimbawa ay ilan yung point na dumaan, ano? So, let me say, bigyan natin. Gamitin natin yung discriminant ninyo. Nung kayo ay yung mga nakaraang lesson, ano, discriminant. So, tandaan nyo pa naman yan. So, ang discriminant pala ay ginagamit hindi lamang sa nature ng roots ng quadratic equation. Ang discriminant ay nagagamit din pala rito sa quadratic function. Ano? So, b squared minus 4 times a times c. Ano? So, kung ang discriminant ninyo ay greater than 0, magkakaroon kayo ng dalawang x-intercept. Ano? And then, kung ang discriminant ninyo ay for AC, kung ang discriminant ninyo ay equal naman sa 0, so pag-solve ninyo yung x-intercept, magkakaroon kayo ng isang x-intercept lamang. Ano? And then, lastly, kung ang discriminant ninyo ay less than 0, so ito yung mga negative, so wala kayong makukuha, 0 x-intercept. So wala kayong makukuha ang intercept, ano? So yun yung sa x-intercept. Okay? So pag solve nyan, let y be equal to 0, pero pag halimbawa ay graph na kagad ang nakita, so makikita nyo yung trend. Ano?
Okay, next. Y-intercept naman tayo. So, y-intercept. So, ang inilelet naman natin dito ng 0, let x be equal to 0. Ano? Then, nalabo. Solve for y. So, solve natin yung y. Ano? So, sir, may trend po ba dyan ng yung kagaya nung sa x-intercept? So, wala. Wala dyang trend na kagaya ng sa x-intercept. So, halimbawa dito, yung sa y-intercept, so, na ito yung y-axis. So, na ito lang siya. Ito yung y-intercept natin. Okay? So, ganun lang kadali. Okay? So, next part, punta tayo sa domain and range ninyo. So, pagsaset ng values, So, domain, so, kalimitan siya yung x natin sa table of values. O yan yung abscissa. Pag meron na tayong sa graph, So, sa quadratic function, ang domain ay set of all real numbers. Real lang, Hindi pwedeng mga imaginary numbers, Set of all real numbers. So, pwede natin siyang ilagay sa notation. So, ano ba nga notation niya? Sa pag-aaral ng sets, nung kayo ay grade 7, so, lagyan natin ng brackets. So, x, and then, slash, slash nga ba ang gamit ng slash, x, and then yung symbol ng e, ibig sabihin ng element ng r. Okay. So, babasahin natin dito ng the set of x such that x, So, basahin natin x such that x is an element of r. So, ano yung r? So, lagay natin. So, where x is the domain, and then yung r natin dito ay real numbers. So, real numbers. Sir, magagano po ba kami? So, hindi pinakita lang, sir, pero ito'y gagawin yung sa table, sa pag kayo mag-asset. So, ito'y pinakita lang natin sa annotation, Okay? So, basta siya ay set ng real numbers. So, mga real numbers. So, bawal yung mga imaginary numbers, Okay. Then, next. Ang makukuha natin, sa range naman, domain and then range. So, sa range, so siya yung y. Okay. Okay, nalabo. Okay. So, siya yung y. Siya yung ordinate na tinatawag natin katambal ng abscissa pag nagagraph. Yung y coordinate, ito ay x coordinate. Okay? So, sa range naman, hindi, mahahati siya sa dalawa. Lagyan natin. Yan yung isang part, tsaka isang part. So, sir, bakit mahati sa dalawa? Kasi pag ang range ay bigyan natin to. Pag ang parabola ay opens upward. So, discuss na yan sa kanina. Ibig sabihin, marireach niya yung pag upward, di ba? Minimum value, Minimum. So, value na ang ginamit ni sir dito. So, again, opens upward. So, i-drawing ni sir para range So, yung sa y, So, lagay natin yung graph natin. Okay. So, ayan. So, ito yung y-axis. So, pag sa range, ang
Open sa upward. So, titingnan natin dyan, makukuha natin yung minimum value. Ano? So, ibig sabihin, so, lagyan natin ng ganito. Oops, nalabo. So, y such that y, ano? Greater than or equal to k. Ano? Kasi yung k yung value natin ng y. So, ibig sabihin, halimbawa ito. So, greater than. So, na ito yung y natin. So, ibig sabihin, lahat ng pataas, ano, opens upward to, ha? Opens upward. So, maski pa ito yung nakaganto. So, lahat ng pataas na yan. So, yan yung magiging value ng range, ano, yung ordinate natin. Nakuha. So, ibig sabihin, yung pababa dito, hindi na siya kasama. Kasi greater than yung, ano, yung value ng k. Ito yung sa y. Okay? So, mas lalo yung malalaman ito pag nasa actual na pag-graph na tayo, ano. So, dito naman, pag opens yung isa, downward, so, downward, makukuha natin ay maximum value. So, downward. Okay? So, sorry. So, kasi pag ganito, downward, na ito uli yung y-axis natin. So, range tayo, ha? So, y. So, ibig sabihin, yung lahat ng pababa naman. So, kanina, yung pataas ang makukuha natin na value. Lahat naman ito, yung pababa na value ng y. Ano? Okay, so lagay natin. So, y such that y is less than or equal to k. Ano? So, pababa siya. So, lahat ito. Okay. So, yun. So, sana'y makatulong ang video na to sa mga susunod pang lessons natin. Ano? Yung pag-graph natin ng parabola. Actual graphing ng parabola. Okay? So, bye-bye.